Max POV. Agad na sumakay ako sa kotse habang ang van naman na huminto ay nagmamadaling umalis. Sumandal ako sa sandalan habang hawak ko ang braso ko. Tumingin siya sa akin at napailing. Hindi siya nagsalita at mabilis na pinasibad ang sasakyan. Dinala niya ako sa ospital. Hinayaan muna niya akong maggamot. Tinahi ang sugat sa kamay ko dahil medyo malalim iyon. Habang nilinisan at nilagyan lang ng gamot ang sugat ko sa braso. Now tell me, what happened? Nag-angat ako ng tingin kay Morris. Siya ang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa lugar na yon, pero nagpapasalamat ako na dumating siya. Dahil kung hindi, baka kinuha na ako ng puting van. Mukhang may balak ding masama sa akin ang sana ihihingan ko ng tulong. Nahold up ako. Maiksing sagot ko sa kanya. Kumunot ang noon nito at pinakatitigan ako. Are you okay now? Tumango ako sa kanya kahit di ko alam kung okay ba talaga ako. Nilakasan ko lang ang loob ko kanina, pero yung kaba ko, parang lalabas na ang puso ko mula sa dibdib ko. Tinawagan ko ng boyfriend mo. Siya lang alam kong pwede kong kontakin. Paparating na siguro yon. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Boyfriend? You look shocked. Aren't you Warren's girl? Kumurap-kurap ako sa sinabi niya. Pati ba siya iniisip na boyfriend ko si Warren? Hindi ka susugurin ni Amira kung hindi ikaw ang bago ni Smith. Paliwanag nito sa akin na mapansin siguro niyang nagtataka ako habang nakatingin sa kanya. Napayuko na lang ako sa sinabi niya. Salamat, pero hindi ko siya boyfriend. Mahinang sagot ko at tumayo na ako. Gabi na. Nagamot na rin ang sugat ko kaya po pwede na akong umuwi. Babayaran na lang Max! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko at napalingon ako sa tumawag sa pangalan ko. Nakita ko si Warren na patakbong lumapit sa akin. What happened? Are you okay? Nag-aaralang tanong nito. Hinawakan ng magkabilang braso ko kaya napangawi ako nang mahawakan niyang sugat ko. Shit! Malutong na muna nito na makita ang sugat sa braso ko. She's okay now. Nagamot na ang mga sugat niya. Mas mabuting iuwi mo muna siya para makapagpahinga na siya. Singit ni Morris. Saka palang tila nakita ni Warren na may iba akong kasama. Huminga to ng malalim bago nagsalita. Thanks. Simpleng saan nito kay Morris na tila napipilitan pa. Naalala ko dati nung sinama niya ako sa party ni Sir Harold. Tila mainit ang dugo sa kanya ni Warren pero ngayon hindi ko alam kung bakit maamong mukha niya habang nakatingin kay Morris. Ngumisi lang si Morris kay Warren. I already paid her bills. Pwede mo na siyang iuwi. Ngumisi si Warren sa sinabi ni Morris bago ko inakay palabas ng ospital. Todo alalay siya gayong kaya ko namang lumakad mag-isa. Warren, hindi naman ako pilay. Wika ako kay Warren na nakaalalay sa isang siko ko. Alam ko pero may sugat ka, giit nito. Sa kamay at braso, hindi sa paa. Kahit na. Pilit niya kaya hinayaan ko na lamang siya. Sumakay kami sa kotse niya. Tahimik lang to habang nagmamaneho pero nakita ko ang pagtigas ng bagang niya na tila ba galit ito. Di na rin ako nagsalita dahil medyo inaantok na ako. Siguro dahil sa pagod ko at sa gamot na tinurok sa akin kanina bago tahiin ang sugat ko. Salamat, saad ko kay Warren nang makarating na kami sa tapat ng apartment ko. Pero napatanga ako sa kanya nang mas nauna pa siya sa aking bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. Hindi ka ba uuwi? Tanong ko sa kanya nang paakyat na sana ako ng hagdan pero nakasunod pa ako sa kanya. Kumain ka na ba? Saka ko palang naalala na hindi pa pala ako kumakain ng hapunan. Ngayon ko palang naramdaman na kumakalam na ang tiyan ko. Ipagluluto kita. Wika nito at nauna nang umakyat sa akin. Napasunod na lang ako sa kanya. Nang makarating kami sa tapat ng pinto ng apartment ko, pareho kaming napahinto. Nilahad niya sa akin ang kamay niya para hingin ng susi, pero wala akong maibigay sa kanya dahil nasa holdupper ang bag ko at isa sa mga laman noon ay ang susi ng apartment ko. Nagkibit balikat ako sa kanya at nilahad ng kamay ko para sabihing wala akong susi. Saka naman to may kinuha sa bulsa ng suot niyang slacks na isang susi.
May duplicate key nga pala siya. Hindi pa rin niya binabalik sa may-ari ng apartment ang susi na hiniram niya. Di ko nga alam kung bakit siya pinayagang makahiram, gayong bawal yon sa privacy naming mga tenant. Pero hindi na lang ako nagreklamo dahil kilala ko naman si Warren. Lahat naman ng gusto niya ay nakukuha niya. Pwede kang magpahinga habang nagluluto ako. Anito sa akin na makapasok na kami ng apartment. Hinubad niya ang suit na suot niya at itinaas hanggang siko ang manggas ng long sleeve na white na suot niya bago siya humakbang patungo sa kusina. Nagdakal siya ng bigas para magsaing. Pinapanood ko lang naman siya habang tila sanay na sanay siya sa ginagawa niya. Matapos niyang magsalang ng sinaing, binuksan niya ang ref ko. Naupo naman ako sa single sofa. You don't have a meat? Tanong niya sa akin na makita ang laman ng ref ko. Wala. Kinalkal niya ang laman noon at nakita ko ang pag-iling niya na makitang puro frozen foods ang naroroon. These are all unhealthy, Princess Haname. I told you not to eat trash. Anito nang humarap sa akin at ipinakita ang hawak ng mga frozen foods. Makatrash ka? Lamang tiyan din yan, no? Tsaka madali yung maluto at di agad nasisira, kaya ganyan ang binibili ko. Katwiran ko sa kanya. Still, you should eat healthy foods. Giit nito kaya napanguso na lamang ako. Pinanood ko lamang siyang gumalaw sa kusina ko. Maliit ang kusina ko at dahil malaking tao si Warren parang mas lalo pa yung lumiit. May nakuha siyang kalahating repolyo at yon ang kinuha niya bago siya kumuha ng isang tuna na delata. May 2 itlog din siyang nakuha sa ref. Sa pagkakaalam ko, yun na lang ang natitirang itlog ko. Tell me what happened. Why I am preparing your food. Saad ni Warren sa akin habang nagagayat siya ng repolyo. Nakatayo siya sa harap ng mesa at nakaharap sa akin pero nasa ginagayat niyang atensyon. Pauwi na sana ako. Dati naman normal na sa akin ang sumakay ng tricycle kaya hindi ko inaasahang mahuhold up ako kanina. Pagkukwento ko sa kanya. Akala ko katapusan ko na. Mabuti na lang nakatakbo ko. Dapat hinintay mo ko. Sinundo kita sa bahay ni Winston pero wala ka na doon. Kaya dito ako dumiretso pero wala ka pa rin. Sinubukan kong tawagan ng phone mo pero hindi ka sumasagot. Nakapatay naman ang phone mo kaya hindi kita mahanap. Mabuti na lang tinawagan ako ni Morris para sabihin kung nasaan ka. Pinagsiklop ko ang 2 kamay ko at pinaglaro ang hinlalaki ko. Alam ko na nag-aalala talaga siya sa akin dahil sa nangyari. Hindi ko naman inaasahan na may magtatangka sa buhay ko. Alam ko kasing busy ka kaya, pero sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? When it comes to you, I can't set aside my work. I'm not angry but I am worried, Max. What if something worse happened? Tumingin siya sa kamay ko. Gumalaw ang mga panga nito. I will skin that man alive. Galit na saan nito. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang sinabi sa akin ng hold-upper na may nag-utos dito, na hindi talaga hold-up ang gusto nito kundi ang saktan ako. Wala akong ebidensya kung sino nag-utos sa kanya, pero may hinala na ako. Kaso, paano kung mali pala ako? Okay naman ako. Hindi naman malala ang... Okay, you are obviously not okay, Max. May sugat ka. I think it's better if you will live with me. Mas mapapanatag ako kung ganon. Mariin akong umiling sa kanya. Hindi, okay na ako dito. Ayoko maging pabigat sa kanya. Napailing to sa naging sagot ko. Alam ko na yan ang magiging sagot mo. Pero kapag may nangyari ulit sa'yo, huwag kang aangal kung kukunin kita. Bakit mo naman ako kukunin? Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Para maging asawa ko. Biglang nag-init ang mga pisngi ko sa sinabi niya. Bilisan mong magluto, nagugutom na ako. Utos ko sa kanya para maiba na ang usapan. Narinig ko siyang tumawa ng mahina pero nanatiling kunwari wala akong reaksyon. Nakatingin ako kay Warren habang nagluluto siya. Nagpapasalamat ako na nandito siya. Kahit paano gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong may kasama ako. Pinapatunayan talaga niya sa akin na hindi na siya gaya ng dati. Masyado na rin siyang vocal sa nararamdaman niya para sa akin, kaya madalas kapag may sinasabi siyang sweet parang tatalo ng puso ko. Napatawad ko na siya, pero di pa ako ready na papasukin siya ng tuluyan sa puso ko. Ewan ko ba pero parang may pumipigil pa sa akin.
Hindi pa ako sure kung tama ba ang ginagawa ko. Ginisang repolyo na may tuna at itlog na inadobo lang niya. Walang karne kaya parang adobo sauce lang ang sarsa ng itlog. Yan lang ang matinong po pwede mong kainin. Ani Warren, matapos niyang ihain ng pagkain sa harapan ko. Tumingin ako sa kanya. Bakit isang plato lang? Hindi ka ba kakain? Just eat so you can rest. Sagot nito sa akin kaya sumubo na ako. Naiilang pa ako dahil nararamdaman kong pinapanood niya ako. Sa susunod, tawagan mo ako kung pauwi ka na. Huwag ka na ulit magko-commute lalo na kung gabi na. I don't want it to happen again. Tumango ako sa kanya habang patuloy na kumakain. Ang sarap talaga niyang magluto. Kahit wala namang espesyal sa luto niya, masarap yon sa panlasa ko. Pwede bang wag mo nang ipaalam kay bossing ang nangyari? Pakiusap ko sa kanya. Why? Please? Pinagsaklop ko pa ang mga kamay ko habang nakikiusap na nakatingin sa kanya. Okay. Napipilitang sagot nito kaya napangiti ako. Salamat. But once he saw your want, he will surely ask what happened. Napatayin ako sa kamay ko. Magdadahilan na lang siguro ko. Ngumiti ako ng alanganin sa kanya kaya bahagya itong nailing. Don't worry. Gagawin kong lahat para mahuli yung may gawa niyan sa'yo. Sisiguraduhin kong may kalalagyan siya. Pangako nito sa akin kaya napangiti ako. You also needed to the police and file a complaint. Tumango ako sa kanya. Mas mabuti nga siguro na ganon ang gawin ko para masigurado kong magkukulong ang lalaking yon. Na matapos akong kumain, niligpit niya ang pinagkainan ko. Ako na, saad ko. Just let me do it. You can't use your right hand. Sagot nito at tumarap sa lababo. Nakakaya naman na sa kanya. Pinagluto na nga niya ako tapos siya pang maghuhugas. Daig pa niya ang katulong ko. Nanatili akong nakatayo sa tabi niya. Hindi ba kayo friends ni Maurice? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Nope. Winston is my best friend, but I'm not even friend with Maurice. Tumangutango ako sa kanya. Pero kapatid siya ni Bossing. Hindi ba kayo nagka-bonding before? They are not blood related. Anak si Maurice ng second wife ng daddy ni Winston. Paliwanag nito. Ah, kaya pala. Ibig sabihin, maaaring hindi close si Maurice at Bossing. Ibig sabihin, yung nawawalang kapatid lang ni Bossing ang tunay niyang kapatid? Natigilan si Warren sa pagbabanlaw ng pinggan dahil sa tanong. Paano mo nalaman na may nawawalang kapatid si Winston? Kunot ang noong tanong niya sa akin. Sinabi sa akin ni Bossing, tsaka nakwento sa akin ni Tita Wella. Sabi pa nga nila sa akin kasing edad ko na raw yung kapatid ni Bossing, kaya siguro mabait siya sa akin dahil mamimiss niya yung kapatid niya. Sa tingin mo, makikita pa kaya nila yon? Hindi ko mapigilang itanong kay Warren. Mabilis niyang tinapos ang paghuhugas at humarap sa akin. Stop asking. Makikita pa siya ni Winston, that's for sure. Tila siguradong sigurado na sagot ni Warren sa akin. You better rest now. Napasimangot ako sa kanya. Umuwi ka na. No, I will stay. Babantayan kita. Hindi naman na ako bata para bantayan. Safe na ako dito kaya pwede ka nang umuwi. Safe? Noong nakaraan may nakapasok dito. Kahit ako nakapasok kaya paano ka naging safe dito? Napakamot ako sa ulo ko. Basta, umuwi ka na. Wala kang tutulugan dito. Pagtataboy ko sa kanya. I can sleep on the floor. Tinuro pa niya ang mismong kinatatayuan namin. Hindi pwede, sasakit ang likod mo. Napangiti ito sa sinabi ko. Concerned ka ba sa akin? Umikot ang mga mata ko sa tanong niya. Hindi, kaya uwi na. Max, isa. Kaya kong matulog sa sahig. Dalawa. Promise hindi ako... Okay, uuwi na ako. Mabilis sa saan nito bago pa matapos ang pagbibilang ko. Kinuha niya ang duplicate key sa bulsa at binigay sa akin. Pero napakunot ang noo ko nang kunin din niya ang phone at ilagay sa kaliwang kamay ko na walang sugat. Use my phone. Call me if something happens. Bilin nito sa akin. Paano kung may tumawag? Baliw ka ba? Bakit niya ipapahiram sa akin ang phone niya? Wala bang importanteng tatawag sa kanya? Sagutan mo. Bukas na kita mabibili ng bago kaya yan munang gamitin mo. Wait, let me register your fingerprint so that you don't need to type the password. Muli niyang kinuha ang phone. Marahang hinawakan ng kamay kong may sugat bago tinapat ang hinalaki ko para makuha ang fingerprint ko. Nakatanga lang naman ako habang nakatingin sa kanya. Seryoso ba siya? Here, you can use it now.
Nakangiting saad nito. Hindi ko naman kailangan ng cellphone. No, you need that. Para makakatawag ka sa akin anytime. Humakbang siya ng isa para mas mapalapit sa akin. Nanigas ako nang maramdaman ko ang labi niya sa noo ko. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala. I will hunt who hurt you. Warren's POV. I lit a cigarette while I was looking at the screen of my laptop. It's already 3 in the morning and I'm not sleeping yet. Tinawagan ko kanina si Enzo gamit ang telepono dahil na kay Max ang cellphone ko. Kumakagawa siya ng paraan para makakuha ng mga CCTV footages mula sa harap na entrance ng subdivision kung saan nanggaling si Max. Ang akala ko aabutin pa ng ilang araw bago niya maibigay ang hinihiling ko. Pero oras lang at naipasa niya na agad sa email ko ang kailangan ko. Nandito ako sa opisina ngayon, isa-isang pinapanood ang mga CCTV footages. Napakunot ang noo ko na makita kong isang tricycle na matagal nang nakatigil at umandar lang nang lumabas na si Max ng subdivision. Nakita ko hanggang sa makasakay si Max sa tricycle. Max said it was a robbery, but I think it's more than that. The tricycle driver waited for her for almost an hour. She was really the target. Someone wants to hurt my girl. Third person's POV. Sa probinsya kung nasa ng mga magulang ni Max, may isang panauhin na dumating sa bahay nila na hindi nila inaasahan. Ilang beses na itong nagtungo doon, ngunit ayaw kaharapin ni Gilbert ang naturang bisita at piritong pinagtatabuyan. Akala nila hindi na to ulit babalik, makalipas sa ilang buwan, pero nandito na naman ito. Kuya, kausapin mo ko. Eskandalosong wika at sigaw ni Lauren sa labas ng bahay. May ilang taong nakikiusyoso na at tumitingin dito pero walang nagtatangkang lumapit. Ngayon lang nila nakita ang babae. Mayaman ito kaya hindi nila inaasahan na kapatid ito ni Gilbert. Gayong alam ng lahat na si Max ang matagal nang bumuhay sa kanila. Lauren, mas mabuti siguro kung umalis ka na lang. Pakiusap ni Carol nang labasan niya na si Lauren dahil marami ng mga kapitbahay ang nakatingin dito. Hindi ako aalis hanggat di niyo sinasabi sa akin kung nasan ang anak ko. Malakas sa sigaw nito dahilan para manlaki ang mga mata ng mga tsismosang kapitbahay ni na Max. Wala siya rito. May nahon na sagot ni Carol kahit nagalit na ang kaharap niya. Mabilis na pumasok si Lauren at hindi pinansin si Carla. Tuloy-tuloy tong pumasok sa loob ng bahay. Maxine, anak! Sigaw ni Lauren sa pangalan ng anak niya. Yon ang sinabi niya sa kapatid na ipangalan sa anak niya nang iwan niya ito dito. Lauren, nagpapahinga ang kuya mo. Nakikiusap ako sa iyo. Ayaw namin ng gulo. Muling pakiusap ni Carol. Hindi ako nagparito para makigulo, ate. Gusto ko lamang na makausap si kuya. Hindi niya pwedeng itago sa akin ang anak ko habang buhay. Nanay ka rin, dapat naiintindihan mo ko. Dapat alam mong nararamdaman ko. Mataas ang boses sa sagot ni Lauren sa babaeng kaharap. Alam ko, pero wala naman akong magagawa dahil humakbang papalapit si Lauren sa babaeng kaharap. Wala? Meron kang magagawa. Sabihin mo sa akin kung nasa ng anak ko. Matigas sa saan ni Lauren habang matapang ang mukha nitong nakaharap sa babae. Hindi ba sinabi kong huwag ka nang babalik? Dumadagundong ang boses sa saan ni Gilbert na makita nito ang babae sa kanilang sala. Napasinghap si Lauren na makita ang kapatid niya, nakaupo sa wheelchair, putol ang isang binte. Nang huling beses siyang pumunta rito, maayos pang lagay nito. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa kapatid niya matapos ang pagdalaw na ginawa niya. Kuya, anong nangyari sa iyo? Bakit, may pakialam ka ba? Umalis ka na, sigaw ni Gilbert habang galit na nakatingin sa nakababatang kapatid. Di naman alam ni Carol kung paano papagitna sa dalawa. Hindi ako aalis hanggat di mo sinasabi sa akin kung nasa ng anak ko. Anak? May anak ka ba? Puno ng pang-insultong tanong ni Gilbert. Paano ka nagkaroon ng anak gayong kahit kailan hindi ka naman naging ina? Wala kang alam. Kabutihan lang niyang iniisip ko noon kaya ako siya nagawang iwan. Pero wala kang karapatang ipagdamot sa akin ng anak ko. Kahit ikaw ang nagpalaki sa kanya, ako pa rin ang ina niya dahil ako ang nagdawal sa kanya. Kabutihan niya? O dahil makasarili ka? Sarili mo lang iniisip mo lagi. Umalis ka na. Muling pagtataboy ni Gilbert kay Lauren. Hindi ako aalis. Sabihin mo sa akin kung nasa ng anak ko.
Maayos ng buhay niya, mas mabuting wag mo na siyang guluhin pa. Hindi ka niya kilala at sa tingin mo ba, tanggap ka niya oras na malaman niya na iniwan siya ng tunay kang ina para sa magandang buhay? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mong bigla na lang magpakita dito, matapos ang higit 2 dekada na parang walang nangyari. Namatay ang ama natin pero di mo man lang nagawang magpakita kahit sandali. Hindi ka man lang nagpakaramdam, kaya bakit gusto mo makita ang batang inabandona mo na noon? Di inaasahan ni Lauren na galit sa kanyang kapatid. Dati ito ang tagapagtanggol niya. Hindi ito ang unang beses na nagtungo siya rito, pero ayaw siya nito laging kaharapin. Ngayon lang niya ito nakausap dahil nagpupumilit siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan kung paano mo nagawa na isang magulang na iwan ang anak nila. Paano mo na-attempt na magsaya at mamarangyang mabuhay na may anak kang iniwan? Hindi makasagot si Lauren sa tanong ni Gilbert. Humawak siya sa kamay ni Carol at nagmamakaawang tumingin sa babae. Ate, please, sabihin mo na ako nasa ng anak ko. I want to see her. I miss her so much. Pagmamakaawa niya sa babae. Ngunit natigilan siya nang alisin ni Carol ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Hindi kami naging mabuting magulang sa kanya. Alam kong ikaw ang tunay niyang ina pero sa kapakanan niya, mas mabuting hayaan mo siya. Ayokong masaktan siya. Naiiyak ni Carol. Paano naman ako? Wala na ba akong karapatang makita ang anak ko? Itigil mo yung drama mo, Lauren. Kilala kita. Hindi mo hahanapin ang anak mo nang walang dahilan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang tunay na pakay mo? Mapanghusga ang tingin ni Gilbert kay Lauren. Kilala niya ang kapatid niya. Sa tagal ng panahon, hindi nito naalalang anak. Imposibleng babalik to nang walang dahilan. Alam niya may pakay to kay Max. Wala na siyang tiwala sa kapatid niya. Kilala niya ito. Makasarili si Lauren. Umalis ka na. Kung ayaw mo akong tumawag pa ng tanod at ipakaladkad ka, palabas ng pamamahay ko, wala ka nang babalikan dito? Saan ni Gilbert? At muli niyang pinihit ang wheelchair papasok sa kwarto nila.